handa niyong gawin para sa inyong minamahal? What are you willing to do to give for the one you love? Isang bagay, maraming bagay, pwede niyong gawin para sa inyong minamahal. So basically, ang sagot dyan, kadalasan ay lahat. Diba? Lahat gagawin ko para sa aking minamahal. Kahapon ay may kinasal, and we were there. At ang mundo nung kinakasal, mapapansin mo, that moment, silang dalawa lang ang tao sa mundo. No? Yung lalaki at yung babae na. Lahat, everything is peripheral na lang. Background na lang. At lahat gagawin. Pero alam natin, as time goes on, parang hindi alam, hindi nagiging totoo. At least sa pakiramdam ng mga tao. Let's go to Mark chapter 14, verses 8 to 9. It's a familiar story, but nevertheless, the title of the message is A Gate Crusher for the Audience of One. Interesting title. A Gate Crusher. Naranasan niyo ba ang magkaroon ng isang gate crusher? Ano yung gate crusher? Yung mini-imbitado, dumarating, nagpupunta, ang tawag natin dyan, couple books, kapang ng hiya. Or naranasan mo na ba na maging gate crusher? Sabihin, ikaw yung mini-imbitado, nagpunta ka na rin anyway. Eh, mano ba? Salita natin minsan, pa, pupunta ko dyan. Parang hirap ko lang ng sitwasyon. And this time, we have a gate crusher. At sorry if you're familiar with the twist. Gate crusher for the audience of one. Verse 3. Meanwhile, Jesus was in Bethany at the house of Simon, a man who had previously had leprosy. While he was eating, Jesus, a woman came in with a beautiful alabaster jar of expensive perfume made from essence of nard. She broke open the jar and poured the perfume over his head. Some of those at the table were indignant. Why waste such expensive perfume? They asked. It could have been sold for a year's wages and the money given to the poor. So he scolded her harshly. But Jesus replied, "Leave her alone. Why criticize her for doing such a good thing to me? You will always have the poor among you, and you can help them whenever you want to, but you will not always have me. She has done what she could do, and has anointed my head, my body, for burial ahead of time. I tell the truth, wherever the good news is preached throughout the world, this woman's deed will be remembered and discussed or talked about." Ang ibig sabihin. Gusto kong sabihin from reflecting on this passage, Mark 14, a gate crusher, hindi biro yung ginawa niya, mag-gate crash. Alam natin, ang gate crashing, it's not a joke. We understand that it was a courageous act. Isang matapang na gawain. Isang matapang, isang bold. Actually, siguro mas maganda yung word na it was a bold act. Matapang na gawin. Now, ang tanong natin, bakit siya isang courageous, matapang, at yung bold kasi mapangahas na bagay? Okay? Well, to begin with, it was a male-dominated world. Kapag ganun pong teaching time, at ang mga lalaki ng kwentuhan, ang setup po ng pangkaraniwang bahay ng time nila, kapag ikaw ay hindi mayaman pangkaraniwan, normal yung bahay mo is made up of only one place. Yung pinakasalan mo maliit lang. Tapos, doon na rin kayo kumakain. Ang tawag nila yung dulang, mababang table. Doon sila kumakain. Tapos sa kumain, nililimutan yung dulang na yun. Tapos doon din sila matutulog sa gabi. Tapos meron silang maliit na pasilyo papunta sa likod at meron silang parang maliit na dirty kitchen sa libang ng likuran. Most likely, yung babae ito, hindi binigay yung pangalan sa Mark, bagamat pagdating sa John, ay meron tayo idea kung sino siya, dumaan possibly sa likuran. At biglang nangimasok sa gitna ng kwentuhan at tawanan at marahil pagtuturo ng Panginoon Jesus. Sa sinabi niya, he was eating during that time. It was a time of celebration. At puro lalaki lang nandun. Sa
Hindi biro yung ginawa. It was against culture. Kung tama ang pagkakapakilala sa atin ni John, siya si Mary, kapatid ni Martha at ni Nazareth. We know na hindi lang niya nakaulang ng pagkakataon na ginawa niya. The first time we encountered her was in Luke chapter 10, na kung saan kilala si Martha sa nagtutulong pa ng Jesus, si Maria nakikinig sa kanyang paanan, at si Martha ay nasa kusina at nag-aayos ng gamit. Di ba? Yun ang famous story. Pero gusto ko tingnan natin, Mary was among the men na nasa paanan ng Panginoon Jesus. Unconventional yan. Unconventional yan. Hindi lang pangkaraniwan. It was a bold act, it was a courageous act, sapagkat sa isang mundo na pinangungunahan ng mga lalaki, hindi ang biro. Di ba? At unti-unti, ilang babae na rin sa panahon ng kasakay-saksayin natin ang nagsubok na ipaglaban ang karapatan ng mga kababaihan. Marami sa kanila na namatay. In fact, yung kauna-unang babae na sumubok na ipaglaban ang karapatan ng magkaroon ng boses sa mga babae, makaraan ng 2 taon na kanyang makipaglaban, siguro sa stake sa gitna ng bayan, sapagkat walang babae mga nahas na makialam sa mundo ng mga lalaki. That was during the 17th, 18th century. Papunta sa 19th century akay. Pero yun ang kapalaran, if you will allow me this word, yun ang buhay ng mga babae. Sapagkat ang mundo ginagawa nila ay pinungunahan ng mga lalaki, isang mapangahas na hakbang ang ginawa ng babae nito. She was a gate crasher. It was a male-dominated world. Pangalawa, she was willing to be misunderstood. Ano sabi ng scripture? Pumunta siya roon, binasag niya yung nard, at pinunasan niya ng kanyang buhok, yung kanyang, yung paano Panginoon Jesus. Now, bakit natin sinabing she was willing to be misunderstood? Ang mga babae ng punong panahon na yun is either naka-ambok na naka-kept, at meron silang veil. Ang mga prostitute punong tayo na yun, ang mga babae walang veil, at nilalag na ang buhok. In fact, kung ang panahon natin ito, kapag ang babae gustong kumuha ng customer, tataas ng kanyang sleeve niya o ng paga niya, kaya kanyang legs. Noong panahon nila, kung gusto kumuha ng customer, ilalagdag mo yung buhok mo. Ang haba ng buhok niya. Ganun ginagawa nila para makaakit ng customer. Mary, when she did that, nilugay niya kanyang buhok, it was a bold act, it was a courageous act, sapagkat pwede siya pag-isipan na, ano itong babae ito, napakahaba uli. She's a prostitute. She was willing to be misunderstood. She was a gate crasher. It was a bold act because she was willing parang before. She was willing to be misunderstood. Handa siyang, maintindihan. Tayo, bigyan tayo klase ng tapang. Di ba? Mamisita ako. Basta gagawin ko isang bagay. But that was Mary. That's how bold she was. Pangatlo, gusto natin sabihin, she challenged the status quo. Paulit-ulit ang Panginoon Jesus sa sinasabi niya na siya ay mamamatay, siya ay ibibigyan kanyang buhay para sa bayan, para sa mga tao, bla bla bla. Pero walang naghanda sa kanya ng ginawa ng babae nito. In fact, the only time na may lalaking naglagay sa kanya na hindi naman pabango yun actually, yung bomb sa patay. The following day, ang dadala pati sa burial ng Panginoon Jesus para bigyan ng proper burial ng Panginoon Jesus, tamang ointment ng Panginoon Jesus. Mga kababaihan kaya na sila yung una nakakita ng muling pagkabuhay ng Panginoon Jesus. Mga babae pa rin. Challenge si status quo by saying, natulong ng natin ito, kontento na sila ng Panginoon, nakasama sila, nakikinig sila, ha 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 ha. But she challenged that by saying, hey guys, may mas malaking bagay na nangyari sa paligid natin na hindi nyo nakikita. This man is the anointed one. He is Jesus, the Messiah of God. At siya'y mamamatay para sa atin. Wala kayong ginagawa. Di ba kadalasan, ang mga nakakakita ng mga bagay na hindi nakikita ng pangkaraniwang mga ng lalaki ay ang mga babae. Kaya naman naiinsulto minsan ng mga lalaki. Kasi feeling natin ay parang pinangingibabawa, yun na, tayo. Pero actually, they have a keen eye on those things. Nakikita nila yung mga bagay niya.
na minsan nami-miss natin mga lalaki. Ito mga lalaki ito, mapamatsuhan, kwentuhan. But Mary was there to prepare Jesus.